Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, today is yung third day or Friday, Saturday, Sunday, Monday. 4th day natin ng installment sa ating series which is Grow in the Grace. Or I think this is a new series. Pero ayun, ang topic na ating tatalakayin for today ay ano nga ba ang kahulugan ng saved by grace. So we are saved by grace through faith in Christ. So in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay Ephesians chapter 2 verses 8 to 9 in New International Version, where it is by grace that you have been saved. And this is not saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So in Tagalog translation naman, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. So, ito lagi ito nadidiscuss sa church, and tandang-tanda ko yung pinaka-head ng church namin. Laging pinapaalala sa amin na at the end of the day, lahat ng pag-aari natin dito sa mundo, like mga personal belongings natin, yung mga pera natin, hindi natin yan madadala sa kung saan man tayo pupunta, saan man tayo mapupunta, and hindi rin natin mapagmamalaki lahat ng yan. At the end of the day, may pagmamalaki lang natin is kung gaano karami yung naakay mo sa Panginoon, diba? Kung paano ka nag-serve sa Kanya. So lahat ng mga bagay na ginawa mo, magandang gawa mo, lahat ng pinagpaguran mo, effort mo, hindi mo yan pwedeng ipagmalaki, and hindi mo siya pwede sabihin na ay ako marami ako nagawang tama at mabuti, so sa langit ako mapupunta. Hindi siya ganun. It does not work like that. So it is through it is by grace that we have been saved through our faith sa ating pananampalataya. So para mas mapalalim pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, sabi rito, we were enemies and objects of wrath. So tayo raw dati, yung mga tao dati, especially nung hindi pa tayo napapalapit sa ating Panginoon, nung mga hindi pa tayo mananampalataya, kabilang daw tayo sa mga taong pinapupuotan ng Diyos. Dahil nga ayun, lahat ay dati rin namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman, yung lust of the flesh, at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. So, expected na kapag ikaw malayo ka sa ating Panginoon, ito talaga yung kahantungan mo. Mas mananaig sa'yo yung pagnanasa ng laman, diba? Yung mga kagustuhan, yung mga makamundong bagay, hilig ng katawan at pag-iisip. So, ilan lang yun sa mga kinapupuotan ng Diyos. Kaya sinasabi rito sa ating teaching na we were enemies and objects of wrath. But this was when hindi pa tayo nananampalataya sa Diyos, when we are not yet believing in Him, and nung time na wala pa tayong pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Number 2, God's nature is loving and gracious. So even though kinapupuotan tayo before ng Diyos, yung nature nating mga tao na makasalanan, His nature is the opposite. He is very loving and gracious. So isipin mo, diba, kung ganun tayo kamakasalanan natin yung mga tao, dapat hindi na niya tayo niligtas ngayon kung hindi niya tayo mahal. Dapat wala na tayo rito sa mundo ngayon kung hindi niya tayo mahal. And if He is not gracious, diba? So grabe siya magmahal sa atin, na even though napakamakasalanan natin, and iilan tayo sa mga kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos, is up until now we are being saved from our sins, and
He has been providing us of His provision, diba? So number 3, we are saved by grace through faith in our union with Christ. So again, we have been saved not because of our works or mga magandang gawa natin, but because of our faith, and we can only be saved through our faith. So ayan din dapat yung sinishare natin sa iba, na hindi porke nagmamagandang loob ka is masisave ka na. So yung faith yung magsasave sa atin, and yung union natin with the Lord Jesus Christ. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, remember our past and appreciate grace. Number 2, trust the power of our union with Christ. And number 3, live out our original creation design. So, all those aforementioned are or will help us understand why does the Bible teach that salvation is not by works but by grace through faith in Christ Jesus.